Lagot Sandro Mulak may bago na naman kinasuhan. Nagsadya si Sandro Mulak, isang kilalang aktor na 23 taong gulang, sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation, NBI, nitong Biyernes ika-30 ng Agosto taong 2024. Ang kanyang pagpunta sa NBI ay upang magsampa ng pormal na reklamo laban sa 3 hindi kilalang gumagamit ng X at Facebook na nagpakalat ng mga paninira at maling impormasyon tungkol sa kanya. Ang mga paninira ay may kaugnayan sa kanyang sexual harassment complaint na isinampa laban kina Jojo Nunes at Richard Dode Cruz. Ayon sa aktor, nagdala siya ng higit sa 100 mga post mula sa iba't ibang social media platforms na nagsisilbing ebidensya ng online bullying na dinaranas niya. Ang mga post na ito ay nagpapakita ng mga mali at hindi totoo na impormasyon na ipinalabas ng mga anonymous na account laban sa kanya. Ipinakita ni Sandro ang mga ebidensya upang suportahan ang kanyang reklamo at patunayan na siya ay biktima ng mga pahayag na naglalayong sirain ang kanyang reputasyon. Ang isinasagawang reklamo ni Sandro ay isang hakbang upang mapanatili ang integridad at reputasyon niya bilang isang public figure. Ang pagharap sa NBI ay nagpapakita ng kanyang seryosong pagtingin sa isyu ng online harassment at ang pangangailangan para sa mga hakbang na magpapahirap sa mga taong nagkakalat ng maling impormasyon sa social media. Ang NBI Cybercrime Division ay inaasahang magsasagawa ng malalim na investigasyon upang matukoy ang mga personalidad na nasa likod ng mga pekeng account na ginagamit para sa paninira. Ang mga post na isinumite ni Sandro sa NBI ay kinabibilangan ng mga screenshot ng mga nilalaman mula sa social media na naglalaman ng paninirang puri. Ang mga ito ay magiging batayan para sa investigasyon ng NBI upang magbigay ng matibay na ebidensya laban sa mga nagkakalat ng mga pekeng impormasyon. Ang mga ahensya ng gobyerno ay may mahalagang papel sa pagprotekta laban sa online harassment at pagtiyak na ang mga gumagamit ng social media ay hindi magagamit sa maling paraan para sa mga personal na pakinabang o paninirang puri. Ang hakbang na ito ni Sandro ay hindi lamang para sa kanyang sariling kapakanan kundi pati na rin para sa mga taong maaari ring makaranas ng katulad na sitwasyon. Ang kanyang aksyon ay maaaring magsilbing babala sa iba na ang mga gawaing tulad nito ay may legal na repercussions. Sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang legal na proseso, umaasa siya na ang mga responsable sa mga maling akusasyon ay mapapanagot at ang kanyang reputasyon ay maibabalik sa dati. Ang isyu na ito ay nagbigay diin din sa pangangailangan para sa mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media upang maiwasan ang pang-aabuso. Sa panahon ng digital na komunikasyon, mahalaga na ang mga platform tulad ng X at Facebook ay magkaroon ng mga mekanismo upang maiwasan ang maling paggamit ng kanilang serbisyo. Ang mga gumagamit ng social media ay dapat maging responsable sa kanilang mga post at tiyakin na ang kanilang mga ipinapahayag ay hindi magdudulot ng pinsala sa ibang tao. Ang Cybercrime Division ng NBI ay may tungkulin na suriin at imbestigahan ang mga ganitong uri ng kaso upang matiyak na ang batas ay naipapatupad ng maayos. Ang mga ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng gobyerno na mapanatili ang kaayusan at integridad sa digital na mundo. Ang mga hakbang tulad ng pag-file ng reklamo ni Sandro ay nagpapakita ng mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng mga biktima ng online harassment upang mapanatili ang kanilang dignidad at protektahan ang kanilang mga karapatan. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas ni Sandro, ang kanyang determinasyon na magsampa ng reklamo ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng mga mekanismo para sa pagprotekta sa mga biktima ng online na pang-aabuso. Ang kanyang aksyon ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba na huwag matakot na humingi ng tulong at gamitin ang legal na paraan upang ituwid ang mga maling nagawa sa kanila sa digital na mundo.